may dalawang buwan na po ata after ko pong lumabas ng bahay ni Kuya. And ayun. Kamusta naman yung journey? Yung nag-audition ka, pinabalik-balik ka, at finally, sa'yo napuntang mga lead role na post? That time po kasi wala ko akong ibang hinahanap kundi mag-go-see sa kung ano man ang ilalabas na pelikula. At madalas ko pong kausapin yung manager ko si Miss Kijet patungkol dyan. At ayun, kumbaga that time mo, marami naman ng event, shows, pero kumbaga yung sa loob ko lang mas magiging masaya ako if sa go-see sa mga production o sa film, kung magkakaroon ho ako ng film project. Kaya, and anong reaction mo na finally ikaw na napili nila direct? Mahirap pong paniwalaan kasi until now, mahirap po talaga paniwalaan. At alam ko rin ho sa sarili ko na hindi pa naman ako ganun kargadong aktor. At hindi ko rin ho ma-imagine kung gaano kalaki yung tiwalang ibinigay nila sa akin para dito sa role na to. At pero at the same time, masaya ho ako, of course. Kasi ito na ho yung pagkakataon ko para mapatunayan sa sarili ko na kaya kong umarte. And at the same time, may pressure po. Si Kai, bago si Po. Yes po. Yung reaction mo sa sinabi ni Direk na nag-audition kayo, pabalik-balik, and then how do you prepare for your role? Well, my reaction to what Derek had to say about KJM, wow. Grabe. Sumasang-ayon naman po ako sa sinabi ni Derek because noon pa lang sa loob ng bahay, we actually had a task where we had to like act. And Kuya JM did a good job despite having to use a language that he's not good with. Kasi Bisaya siya doon eh. At hindi Bisaya si Kuya JM, pero he did a great job. So noon pa lang, nakikitaan ko talaga si Kuya JM na umarte. And finally, he's doing it. So I'm proud of him, but I'm also proud of myself kasi not only is he acting, I'm also going to be acting with him and the whole cast in this production. Kaya I as well inside the house did an acting task with Kuya JM, kami lahat ng housemates. And gaya nga lang ng sinabi ni Kuya JM, although we didn't start off strong talaga with acting because we're inexperienced people coming into acting, yet we did workshops, and I did it with Kuya Jem as well and the other housemates. At eto na nga yung chance namin na i-prove na kaya namin gawin ang acting task dito sa outside world. Yeah. Congratulations. And lastly kay Pong, ano yung reaction mo sa napakagandang description ni Derek sa iyo? Una sa lahat, magandang hapon po sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayong hapon na to. At una sa sinabi ni Derek, Derek, napakataas naman ng Derek. Baka hindi ko maabot yung expectation mo. Pero una sa lahat, excited ako dahil first time ko sa Cinemalaya. Sa tagal ko na sa industry, pangarap ko talaga magkaroon ng isang project sa Cinemalaya. At salamat kay Derek at sa writers at sa producer na maisip akong i-cast dito sa Child number 82. Siyempre, sobrang excited ako dahil nga matagal ako napahinga sa pelikula. At ito na yung uli yung balik ko. At sabi ko nga, wala akong problema kung hindi ako ang bida, kung supporting ako kasi doon ako nagsimula. At masarap balikan yung mga ganong klase kasi yun yung mas kung baga dati ikaw ang sumusuporta nung ikaw ay nagbida, may sumusuporta sa'yo at ako willing ako sumuporta lalo na sa ito kay GM at kay Kai, di ba? Direk, masasabi ko lang salamat sa pangalawang pagkakataon dito sa proyekto ito kasi kamuntik mawala akala ko mawawala sa akin kasi nga dahil sa schedule. Pero si Direk ang nag-adjust para lang matuloy ako. Kaya pinapangako ko si Derek, hindi kita ipapahiya. Ngayon ka lang. Comedy po ito. Comedy po ito. Pero kasi
it's a dream come true to work with Sir Bong Navarro. Kasi parang I think, bata pa lang ako, napapanood ko yung Sir Bong. Ay, Drek, ay. Parang fetus pa lang yata ako. Nagkakaalaman ng edad po. Diba? Nasundan ko kasi yung filmography ni Sir Bong, diba? From The Gumboy, The Anothers, Agent X44, Supapapalicious, ano ba, The Possessed, Plastic Man, Mr. Suave, lahat nasundan ng generation namin yun eh. So talagang casting who's this legendary character must be a legend. So pinaglaban mo si Bong? Oo, pinaglaban namin ng producer namin, ni Sir Jandel. Kailangan si Bong to, hindi po pwede. Hindi. So kung kailangan natin mag-adjust, gagawin natin. Bong, anong meron dito sa script na napa-oo ka at anong bago kasi sa dami rin ang ginawa mo na pinagbitaan mo? Gusto ko yung yung character ko, hindi pangalang boy ka na, ano? Hindi naman tayo pang Max. Gusto ko yung character mismo na nagpa-hook sa akin, nung kinuwento sa akin ni Drake yung storya. Na parang ang sarap paglaruan. Parang ma-challenge ako na gawin. Tapos, yun nga, siyempre, Cinemalaya nga. So, yun yung mga gusto kong, hindi ko pa nagagawa kasi parang ang sarap na makapasok. Alam ko, maraming mga artista, mga directors na gustong makapasok sa Cinemalaya, kaya hindi lang lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya, ito na yung pagkakataon kong i-grab yung opportunity na ito na yung in-offer na sa akin, ayoko na pakialam. Hindi kaya, last question, hindi kaya dahil walang offer sa'yo sa Cinemalaya dahil na nakulong ka sa mainstream before? Actually, pwede din na dahil sa mainstream, na dahil nga, syempre, ang gusto nila yung mga hindi pang mainstream na di ba, na mga artista. So, kaya, hindi ko napapakawalan to. Thank you, congrats. Would like to ask the next question. That's a mail. Kay Derek and kay Mr. Lin, yung kwento kasi na medyo, ano ba siya, similar kay Ramon Revilla? Or ano yung inspiration ng story? Actually, tatlo silang nag-create ng story. Yes. Si Direct Tim, si Miss Erlyn, at si Arden. Sige, So, kwento ko lang a little bit. Yung kwento kasi, the idea of, actually di pa siya number ito, it was a germ or an idea na nanggaling talaga kay Direk Arvin Villamil. And it was his 27th gift to me on my birthday. So sabi ko, sige, try natin, develop natin, brainstorm tayo, sali natin sa ganyan, sali natin sa ganito. Up until I tap Ate Herlyn to help me, kasi busy si Direk Arvin, to help me write a story of it. To answer the question, it's not, hindi siya tungkol sa, malayo yung kwento niya sa mga Revilla, pero they are one of the case studies. Kasi, pero hindi lang naman sila, marami sila. Pero malayo yung kwento sa kanila. Yun. Of course, marami din kaming mga pamilya din na tiningnan na may ganun ding sitwasyon. Pero hindi sila yun. Yeah, agree. Like basically, galing na talaga din siya sa ideas ko na parang yung mga concept, yung mga small concepts na parang nung birthday ni Tim Ron, parang I think deserve ni Tim Ron tong story na to. And I think, kasi fan din ako ng mga short films ni Tim Ron na alam kong siya yung perfect director to really direct it. And syempre andun din kasi yung humor and yung fantasy na tsaka yun, pag nakikwentuhan kasi si Tim Ron talaga like sa circle namin, kumbaga nagkikwentuhan din kami about sa mga films na gusto namin, na siya yung perfect director to really conceptualize and direct this. And I'm also a big fan of Herlyn, Ate Herlyn din, as a writer, yung mga ginawa niya. So it's really like a dream come true of this team then for creative department na somehow nag-enjoy lang din kami to somehow materialize this. So, really exciting. Thank you. Kay Sir Bong, ano yung unang pumasok sa isip mo na gaganap ka na sa artista na may mga anak na gaganap?
Una sa lahat, hindi ko kaya gawin to sa totoong buhay. Magkaroon ng 82 na anak. Yun nga parang ang dami lumalaro. Kasi parang, paano mo gagawin yun? Diba? Tapos, 80s na sikat kang aktor noon. Tapos bigla kang may magpapakita sa yung pinaka-last mong anak. Paano mo siya i-handle? Paano mo, yung mga pagkukulang mo? Diba? 82 pang siya yung pang 82. So, paano ka mag-a-adjust? Paano ka magpapakilala as a father sa kanya? Kay JM, kasi sa PBB, parang nilabas din yung issue sa biological father. Medyo nakarelate ka ba sa kwento? Well, sobrang relatable po nung character ni Max sa akin mismo. At kasi dito sa film, parang it's also about a father and son issue. And ayun, gaya ng mga nakasubaybay nga ako sa akin sa loob ng bahay ni Kuya. Ano ba sasabihin to? Siguro isa rin ako sa mga lumaki na longing sa pagmamahal ng isang ama. That's why ramdam ko yung character mismo ni Max. JM and Kai, comfortable ba kayo sa comedy and ano yung mga preparations? Well, alam kong kaya ni Kuya JM ang comedy. Ako, alam ko din kaya ko. But to think that I would do it with Kuya JM, it never crossed my mind that I would be included in a movie with Kuya JM to do a comedy. Pero, I think that's the beauty of exploring. Kasi this can be my first time, and not only Kuya Wong's first time in Cinemalay, also my first time. So, very exciting na magko-comedy kami. Ayun. Siguro din, hindi naman ako nagulat na si Kai yung gaganap ng Lisa kasi sa loob pa lang naman ng bahay, alam ko na kung gaano katalino itong si Kai. Kung gaano ka-fast learner si Kai. Magkano yan. At, ayun, so, na-excite lang din ako na makakatrabaho si Kai at parehas namin first film project to. And, ayun pa. Thank you.